Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Dahil sa hindi inaasahang at mapangahas na tanong na iyon ay tila pansamantalang tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa ating bida. Hindi biro ang babaeng nakatayo ngayon sa kanyang harapan dahil si Lyra Paul Wyvern ay hindi lamang isang simpleng commander. Bilang pinakamatandang anak ng pamilyang Paul Wyvern na isa sa tatlong pinakamalaking duchy sa buong kontinente kasama ng Rhineland ay taglay niya ang isang napakabigat na awtoridad. Bukod sa kanyang mataas na katayuan ay kilala rin siya sa buong lupain bilang isang ganap na master ng spearmanship at ang mismong namumuno sa Blue Sacred Spear Knights. Habang hawak niya ang kanyang matalim na asul na sibat ay ramdam ang matinding pressure na nagpapatunay na ang lahat ng opisyal na record tungkol sa kanyang nakakagimbal na kakayahan ay pawang katotohanan lamang. At ngayon ang mismong babaeng may ganoong nakakakilabot na lakas at impluensya ay kalmadong inaante ang magiging reaksyon ng ating bida matapos siyang ipitin sa pader. Tahimik lamang na nakatitig si Lyra sa kanya na parang walang anumang mali sa kanyang hinihiling habang mas lalong bumibigat ang hangin at tensyon sa pagitan nilang dalawa. Bilang patunay sa sinasabing walang katapat na kakayahan ni Lyra ay naitala ang isang malagim na pangyayari kung saan hinarap niya ang isang kawan ng mga dambuhalang halimaw. Ang mga nilalang na ito ay may nakakapanindig balahibong mga mapupulang mata at buong bagsik na sumugod habang hawak ang kanilang mga malalaking palakol. Nagpakawala ng malalakas na ungol ang mga halimaw na tila handang durugan ang sinumang hamarang sa kanilang daan. Ngunit sa kabila ng marahas at sabay-sabay na pagbagsak ng mga sandata ng kalaban ay nanatiling napakakalmado ni Lyra habang matikas na nakatayo at mahigpit na nakahawak sa kanyang asul na sibat. Bago pa man tumama ang mabibigat na bakal sa kanyang katawan ay isang matalim na asul na liwanag ang biglang gumuhit mula sa kanyang mata na siyang naging hudyat ng kanyang walang awang paghatol. Sa bilis na hindi kayang sabayan ng paningin ay isang matalim na asul na liwanag ang walang awang humiwas sa mukha ng nauunang halimaw na agad nagpakawala ng palahaw ng sakit. Ang malagim na eksenang ito ay naganap noong isinagawa ang isang operasyon sa kanlurang kagubatan upang protektahan ang mga inosenteng sibilyan mula sa banta ng mga dambuhalang nilalang. Sa gitna ng napakaraming kalaban ay walang kahirap-hirap na umikot at sumugod si Lyra. At sa bawat paggalaw ng kanyang asul na sibat ay marahas na nagtilapunan ang mga naputol na ulo at katawan ng mga matataas na uring halimaw. Mag-isa at matagumpay niyang pinuksa ang buong puwersa ng kalaban, at sa pagtatapos ng madugong sagupaan ay matikas siyang nakatayo sa ibabaw ng mga nawasak na bangkay bilang malinaw na patunay ng kanyang walang kapantay na lakas. Matapos ang panandaliang pag-alala sa nakakagimbal na kasaysayan ng commander ay mabilis na bumalik ang isipan ng ating bida sa kasalukuyan. Sa mga sandaling ito ay mas lalo niyang naramdaman ang matinding pressure dahil nananatili pa rin siyang nakaipit sa pagitan ng pader at ng mismong babaeng kayang pumatay ng napakaraming dambuhalang halimaw ng mag-isa. Seryoso pa ring nakatitig si Lyra sa kanya at tila walang anumang balak na umatras hanggat hindi nito nakukuha ang sagot sa kanyang mapangahas na hiling. Ang nakakagimbal na katotohanan na nagawa ni Lyra na pulbasan ang kawan ng mga halimaw ng mag-isa ay sapat na upang magbigay ng matinding takot sa sinuman. Mula sa malamig at madugong alaala na iyon ay mabilis na bumalik ang isipan ng ating bida sa kasalukuyan ng dahan-daang tumalikod ang commander, pansamantalang nawala ang nakakasakal na pressure sa paligid ng malamig siyang utusan ni Lyra na huwag nang tumunganga at bilasan na lamang na sumunod sa kanya. Agad namang sumagot ang ating bida na papunta na siya habang mabilis na humakbang upang makasabay sa paglalakad ng commander. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit ay seryoso at tahasang binalaan siya ni Lyra na huwag itong susubok na umaktong palakaibigan. Idinagdag pa ng commander ng buong lamig na hindi naman talaga sila tunay na magkapamilya kaya nararapat lamang na panatilihin ng ating bida ang distansya nito. Habang tahimik na nakasunod ay mabilis na pumasok sa isipan ng ating bida ang mga naging paliwanag noon ni Henkel Rhineland tungkol sa kanilang ugnayan. Pilit niyang inalala ang mga salita ng pinuno na nagsasabing ang kanyang tiyahin ay ang pangalawang asawa ng duke ng Paul Wyvern kaya teknikal na magpinsan silang dalawa ng commander. Ngunit batid ng ating bida ang malalim na katotohanan na si Lyra ay nagmula sa unang asawa kaya sa madaling salita ay wala silang ni isang patak ng magkaparehong dugo at nananatili lamang silang mag-estranghero sa isa't isa. Sa kalagitnaan ng malalim na pag-iisip na iyon ay bigla na lamang naging seryoso ang paligid ng kalmadong magsalita si Lyra nang hindi man lang lumilingon pabalik. Tahasan nitong ipinahayag na ang susunod niyang tatanungin ay nagmumula lamang sa kanyang sariling kuryusidad na naging dahilan upang bahagyang magtaka ang ating bida habang tahimik na naghihintay sa kung ano ang nais nitong malaman.
Bago pa man makapag-isip ang ating bida ay isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Laia na naging dahilan upang puwersahan siyang maipit sa pader. Bakas ang matinding pagkagulat sa mukha ng ating bida dahil sa hindi inaasahang aksyon ng commander na ngayon ay nakatayo ng napakalapit sa kanya, habang seryoso at malalim na nakatitig sa kanyang mga mata ay kalmado at walang anumang pag-aalinlangang tinanong ni Laia kung maaari ba siyang humawak dito. Dahil sa sobrang lapit ng kanilang mga mukha at sa labis na kakaibang tanong na iyon ay mabilis na pinagpawisan ang ating bida habang halos magwala ang kanyang isipan sa matinding pagkalito, hindi niya lubos na maunawaan kung ano ba talaga ang nais ipahiwatig ng commander at kung bakit bigla na lamang itong nagkaroon ng ganoong klaseng hiling sa gitna ng tahimik na pasilyo. Bago pa man tuluyang makasagot ang ating bida sa nakakalitong tanong na iyon ay mabilis na hiniling ni Laia na iabot nito ang kanyang kamay at agad na hinawakan ang kanyang pulso nang walang anumang pag-aalinlangan, dahil sa biglaang aksyon na iyon ay bahagyang natigilan ang ating bida ngunit wala siyang nagawa kundi hayaan ang commander na seryosong suriin ang kanyang palad. Habang masusing kinakapa ang kanyang mga daliri ay malamig na pinunan ni Laia na napakalambot at makinis ng tekstura ng balat nito dahil wala itong ni isang peklat o paltos na parabang kamay ng isang inosenteng sanggol. Sa kalagitnaan ng mise-en-sceneng pagsusuring iyon ay matinding pinagpawisan ang ating bida habang nagwawala ang kanyang isipan at pilit na nagtatanong kung bakit ba bigla na lamang hinihimas ng commander ang kanyang mga kamay. Ngunit sa halip na pansinin ang pamamawis ng ating bida ay kalmadong ipinagpatuloy ni Laia ang kanyang tahimik na investigasyon, seryoso niyang ipinaliwanag na bagamat may mga batikan at pambihirang kabalyero na hindi tinutubuan ng anumang kalyo ay tiyak na nagiging matigas naman ang ilang partikular na bahagi ng kanilang mga kamay dahil sa madalas na paghawak ng espada. Sa pagkakataong iyon ay dahan-dahang naging malinaw kung bakit ginagawa ng commander ang pagsusuring iyon at ito ay upang patunayan kung may kakayahan ba talaga ang ating bida na humawak ng sandata upang pumaslang. Patuloy na diniinan at pinisil ni Laia ang kamay ng ating bida partikular na sa ilalim ng hintuturo at sa loob ng hinlalaki na siyang pangunahing ginagamit sa paghawak ng espada. Seryoso niyang ipinaliwanag na kahit anong tago ang gawin ng isang tao ay hindi kailanman magsisinungaling ang porma ng mga litid nito. Pagkatapos ng masusing pagsusuri ay mas inilapit pa ni Laia ang kanyang mukha sa ating bida na ngayon ay matindi ng pinagpapawisan dahil sa nakakasakal na tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa. Malamig at direktang idineklara ng commander na base lamang sa tekstura ng mga kamay nito ay malinaw na wala itong kahit anong bakas ng paggamit ng sandata. Dahil sa ebidensyang iyon ay sunod-sunod na bumagsak ang mabibigat na katanungan mula sa bibig ni Laia. Buong pagdududa niyang kinwestiyon kung paano nagawang talunin ng ating bida ang isang opisyal na kabalyero na tulad ni Dalton pati na rin ang 20 mersenaryo kung wala naman itong karanasan sa pakikipaglaban. At sa gitna ng mabigat na pressure na iyon ay isang mapanganib na hinala ang unti-unting namuo sa isipan ng commander. Seryoso at malalim siyang nakatitig sa mga mata ng ating bida habang dahan-dahang binubuo ang isang conclusion na maaaring tuluyang magbunyag sa tunay na pagkatao ng lalaking nasa kanyang harapan. Mabilis na kumonekta sa isipan ni Laia ang isang madilim na posibilidad at tahasang tinanong kung gumamit ba ng ibang uri ng kapangyarihan ang ating bida upang makaligtas mula sa matinding kapahamakan. Ngunit imbes na magpakita ng kaba sa mabigat na akusasyong iyon ay marahas na tinabig ng ating bida ang kamay ng commander palayo sa kanya dahilan upang bahagyang mabigla si Laia sa biglaang paglaban na iyon. Kasunod ng mabilis na aksyon ay isang mapanuksong ngisi ang gumuhit sa mukha ng ating bida, kalmado ngunit sarkastiko niyang ipinahayag na hindi niya inaasahang magbibitaw ng ganoong mga walang kwentang salita ang commander bago tahasang idinagdag kung nais ba nitong itanong kung siya mismo si Archimond. Sa likod ng sarkastikong ngiting iyon ay mabilis na tumakbo sa isipan ng ating bida ang mabigat na katotohanan na sadyang napakapanganib ng babaeng nasa kanyang harapan. Habang matalim na nakatitig sa mga seryosong mata ni Laia ay malinaw niyang naramdaman na hindi lamang ito nagmumula sa isang simpleng kuryosidad, batid ng ating bida na ang nakakasakal na tingin ng commander ay isang malinaw na patibong upang sukatin ang bawat reaksyon niya at hindi para lamang maghintay ng isang ordinaryong sagot. Dahil sa matinding tensyon ay agad niyang napagtanto na anumang katahimikan ay ituturing na pag-amin at anumang pag-aalinlangan ay magiging ganap na kumpirmasyon sa mga hinala nito. Kaya naman sa halip na magpakita ng kahinaan ay buong tapang na nagdesisyon ng ating bida na higaitan ang kumpiyansa ng kanyang kalaban upang baligtarin ang sitwasyon. Isang mas malawak at mapanuksong ngisi ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang labi bago matapang at direktang binalik ang tanong kay Laia kung ano naman daw ang gagawin nito kung siya nga talaga ang taong iyon.
Panatag pa rin ang ngisi ng ating bida habang inuulit ang kanyang mapangahas na tanong kung paano nga kaya kung siya talaga si Archimon. Ngunit imbes na masindak o magpakita ng takot ay bigla na lamang napangiti at mahinang natawa si Laie sa kanyang narinig, dahan-dahan siyang umatras palayo habang nakaguhit ang isang mapanukso at ng osar na ekspresyon sa kanyang mukha bago tahasang sinabi na sadyang napaka-imposible ng kaisipang iyon. Kalmado ngunit buong diin na idinagdag ng commander kung paano magiging ang isang tanyag na Archimon ang isang hamak na paslit na tulad niya, dahil sa hindi inaasahan at diretsahang pang-iinsultong iyon ay mabilis na nawala ang angas sa mukha ng ating bida. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos malaglag ang kanyang panga sa tindi ng pagkabigla dahil hindi niya lubos akalain na bukod sa hindi ito naniwala ay tatawagan lamang siyang isang simpleng bata ng babaeng kanina lamang ay nagpaparamdam ng matinding panganib sa kanyang harapan. Nanginginig sa labis na hiya at inis ang ating bida habang pilit na nagtatanong kung may iba pa bang nais ipahiwatig ang commander bukod sa pagtawag sa kanya ng paslit. Ngunit sa halip na bawiin ang kanyang mga salita ay kalmado at walang pakialam na sumagot si Laie kung gusto ba nitong ulitin pa niya ang kanyang mga sinabi upang mas maging malinaw, at doon na nga sunod-sunod na ibinagsak ng commander ang mga mas masasakit na katotohanan na parang mga matatalim na palaso na direktang tumatarok sa pagkatao ng ating bida. Walang awang inisa-isa ni Laie ang mga dahilan kung bakit imposibleng maging si Archimon ang ating bida sa pamamagitan ng pagpuna sa masyadong maliit nitong pangangatawan at masamang proporsyon. Idinagdag pa ng commander na bukod sa boses at hitsura ay wala itong kahit anong bakas ng matinding presensya kaya sa madaling salita ay isa lamang talaga itong maliit na paslit, dahil sa walang prenong pang-iinsultong iyon ay tuluyan ng nanlumo ang ating bida habang pakiramdam niya ay napakalala ng natamo niyang panloob na pinsala mula sa mga narinig. Matapos ang matinding pandudurog na iyon ay dahan-dahang tumalikod si Laie bago malamig na idineklara na malinaw na hindi siya si Archimon at lalong hindi rin siya isang kabalyero. Habang nakatalikod ay bahagyang lumingon si Laie bago magbitiw ng isang huling pahayag na lalong nagpagulo sa buong sitwasyon, seryoso at walang anumang pangingimi niyang idinagdag na kung totoo mang nakatalo ng isang kabalyero ang isang tulad nito ay ibibigay niya ang kanyang mismong mga labi bilang kapalit. Sa halip na matuwa ay tuluyan na lamang natulala ang ating bida habang tahimik na nakatitig sa commander, blanko ang kanyang mga mata at lubos na nawala ng kakayahang mag-isip ng maayos dahil sa tindi ng panloob na pinsalang natamo niya mula sa walang awang pang-iinsulto kanina. Pilit na lamang na tinatanong ng kanyang naguguluhang isipan kung bakit ba gagawin iyon ni Laie at kung may mapapala ba talaga siya sa ganoong klaseng alok. Naiwan na lamang na nakatayo at punong-puno ng pagtataka ang ating bida habang patuloy na pinoproseso ang kakaibang alok na iyon. Mabilis na tumakbo sa kanyang isipan kung ang ginawa bang iyon ni Laie ay isang mapanganib na pampulitikang galaw o sadyang isang uri lamang ng panunuhol. Ngunit sa halip na magbigay ng linaw ay dahan-dahan nang naglakad palayo ang commander habang kalmadong ipinapaalala na mahuhuli na sila sa pagpupulong kaya dapat na silang pumasok sa loob. Bago pa man sila tuluyang makapasok ay sandaling huminto si Laie upang pagmasdan ang maliwanag na kalangitan. Sa huling pagkakataon ay seryoso at malalim siyang lumingon pabalik bago malamig na nag-iwan ng mabigat na pahayag na kailanman ay hindi mag-aasal ng ganoon ang tunay na Archimon. Kasunod ng nakakagulat na pag-uusap na iyon sa labas ay tuluyan na silang bumalik sa bulwagan. Malakas na umalangaw ang formal na anunsyo na pumasok na ang ating bida kasama si Laie dahilan upang muling mabalat ng tensyon ang buong silid. Habang matikas na naglalakad papasok ay tahimik na inamin ng ating bida sa kanyang sarili na masyado siyang naging kampante sa mga nakaraang pangyayari. Mabilis na tumakbo sa kanyang isipan ang malupit na katotohanan na bilang isang walang kwentang pangalawang anak na ikinulong ng banal na orden sa loob ng 7 taon ay sadyang napaka-imposibleng paniwalaan ng mga tao kung igigiit niyang pinatay niya si Dalton bilang pagtatanggol sa sarili. Sa kanyang patuloy na paghakbang palapit sa gitna ng pagpupulong ay agad siyang sinalubong ng matalim at nagngangalit na tingin ni Delken Conwell na seryosong binigkas ang titulo ng ating bida na tila ba naghahanda para sa panibagong sagupaan ng mga salita. Nang tuluyan na silang makabalik sa kanilang pwesto ay formal na binasag ni Henkel Rhineland ang katahimikan upang direktang alamin ang nangyari. Seryoso at kalmado niyang tinanong ang ating bida kung maaari ba nilang malaman kung ano ang naging paksa ng kanilang naging pag-uusap ni Laie sa labas, ngunit sa halip na magbigay ng mahabang paliwanag ay dahan-dahang inabot ng ating bida ang isang espada habang tahimik lamang na pinagmamasdan siya ng commander mula sa likuran. Bago pa man tuluyang makapag-isip ang mga tao sa bulwagan ay walang pag-aalinlangan niyang hinugot ang matalim na sandata at buong lakas na ibinaon ito pabagsak sa mismong sahig.
isang malakas na salpukan ang yumanig sa buong silid kasabay ng marahas na pagkalat ng matinding pressure na nagmula sa ibinaon niyang espada. Ang nakakagulat at mapangahas na aksyong iyon ay mabilis na nagpatahimik sa lahat ng naruroon habang pilit nilang inuunawa kung ano ba talaga ang nais patunayan ng ating bida gamit ang matalim na sandatang iyon. Kasunod ng mapangahas na pagbunot ng espada ay agad na nagulantang ang mga tao sa bulwagan at maging si Henkel Rhineland ay nanlaki ang mga mata sa tindi ng gulat, bahagyang nabigla rin sila habang tahimik na pinagmamasdan ang mabilis na pagbabago sa ihip ng hangin sa loob ng silid. Sa halip na magpaliwanag sa pamamagitan ng mga salita ay mabilis na itinaas ng ating bida ang hawak niyang sandata at walang pag-aalinlangang itinutok ang matalim na dulo nito sa mismong harapan ni Delken Conwell. Habang bakas ang matinding kaba sa mukha ng kalaban ay seryoso at malamig na nagdeklara ang ating bida na siya na mismo ang magpapatunay ng katotohanan gamit ang kanyang sariling kakayahan. Buong tapang niyang inutusan si Delken na huwag na nilang patagilan pa ang usapan dahil mas mabuting tapusin na lamang nila ang sigalot na iyon tulad ng mga tunay na lalaki sa nakasanayang pamamaraan ng hilaga. Seryoso at walang kurap na nakatitig ang ating bida bago malamig na hamunin si Delken Conwell na harapin siya sa isang formal na paglilitis sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Dahil sa mapangahas na deklarasyong iyon ay agad na umalangaw ang malalakas na sigawan at matinding pagkagulat sa buong bulwagan habang pilit na inuunawan ng lahat kung tama ba ang kanilang narinig. Ang hamon na ito ay hindi isang simpleng biro dahil ang nasabing paglilitis ay isang sinaunang tradisyon ng hilaga na ginagamit lamang kapag sadyang napakahirap ng magbaba ng makatarungang hatol. Sa madugong pamamaraang ito ay walang anumang limitasyon sa gagamiting sandata o kakayahan, at kung sino man ang matirang nakatayo sa pagtatapos ng sagupaan ay siya ang automatikong magdidikta ng pinal at ganap na katotohanan. Sa madaling salita ay kung sino ang mananalo sa madugong labanang iyon ay siya ang tuluyang masusunod. Dahil sa mapanganib na hamon ay mabilis na napawrong si Delken Conwell habang nauutol at nanginginig na nagtatanong kung bakit bigla na lamang humantong sa ganoong klaseng sitwasyon. Ngunit sa halip na bawiin ang kanyang binitawang salita ay malamig na ipinaalala ng ating bida na mayroon siyang sapat at napakaraming dahilan upang gawin iyon. Seryoso niyang idiniin na kahit pa may malinaw na ebidensya na tinangka siyang patayin ng mismong anak nito ay pilit pa rin itong ibinaling ang sisi sa kanya, at ang pinakamalala sa lahat ng mga kasalanang iyon ay tahasan at walang awang ininsulto ni Delken ang kanyang sariling pagkatao pati na rin ang malinis na pangalan ng kanyang namayapang ina. Sa kanyang isipan ay lihim na inamin ng ating bida na kalahati lamang sa mga binitawan niyang salita ang totoo. Bagamat dala niya ang kanyang kasalukuyang pangalan ay nananatiling si Archimond ang kanyang tunay na pagkatao kaya wala talaga siyang anumang malalim na emosyon para sa ina ng kanyang pangalawang buhay, ngunit kahit pa ganoon ang katotohanan ay sadyang perpektong palusot iyon upang maipit niya ang kalaban kaya agad niyang binaliwala ang mga pagpigil ng ibang tao sa paligid. Habang mahigpit na nakahawak sa kanyang espada ay malamig niyang inutusan si Delken Conwell na bilasan na nito ang pagdedesisyon upang hindi na maghintay pa ang lahat ng mga naroroon. Kasabay ng mapangahas na pagmamadaling iyon ay mabilis na nagbulungan ang mga manunood na halatang nasa sabik at labis na inaabangan ang matagal nang nakalimutang tradisyon ng madugong paglilitis. Dahil sa tuluyang pagpabor ng madla sa labanan ay mas lalong pinagpawisan ng matindi si Delken habang nararamdaman ang nakakapanghilakbot na panganib na direktang sumasakal sa kanyang sitwasyon. Formal na binasag ni Henkel Rhineland ang tensyon sa loob ng bulwagan upang ibaba ang kanyang opisyal na desisyon. Bilang duke ng Rhineland ay seryoso niyang idineklara na dahil ang paglilitis sa pamamagitan ng labanan ay isang sagradong tradisyon na ipinasapa mula sa mga sinaunang ninuno ay hindi nila ito maaaring basta na lamang baliwalain, buong diin siyang nangako sa lahat ng naruroon na ang magiging pinal na resulta ng madugong sagupaan ang tanging magpapasya at magdidikta sa katotohanan. Kasunod ng mabigat na desisyong iyon ay tahasang idinagdag ni Henkel na lahat ng mga ebidensyang naipresent laban sa isyu ay ganap ng mawawalang saysay. Nang marinig ang huling pahayag na iyon ay mabilis na nag-isip si Delken Conwell. Tahimik niyang napagtanto na kung tuluyan ng mababaliwala ang lahat ng matibay na ebidensya laban sa kanyang anak ay tiyak na isa itong napakagandang pagkakataon para sa kanya upang tuluyang makalusot sa gulo. Habang unti-unting bumabalik ang maitim na kumpiyansa sa isipan ni Delken ay may isang boses na may pagdududang nagtanong kung magiging maayos lamang ba ang kalagayan ng ating bida sa napipintong labanan lalo na at kalat ang balitang wala itong taglay na kahit kaunting mana. May bakas ng kayabangan at masamang balak sa mukha ni Delken Conwell habang kalmadong ipinapalam na wala siyang balak na lumaban ng personal at sa halip ay magpapadala siya ng ibang kabalyero bilang kanyang kinatawan sa madugong paglilitis.
Sa kanyang madilim na isipan ay lihim at puno ng puot siyang nangangakong ipapapatay niya ang ating bida na pag-agopa niyang tinawag na isang walang kwentang paslit. Ngunit sa halip na mangamba ay seryoso at buong kay-abangang sumagot ang ating bida na walang anumang problema sa kanya ang planong iyon. Malamig niyang idinagdag na kailangan na lamang panuuri ni Delken kung paano niya walang awang kinatay si Dalton. Sa likod ng kanyang kalmadong hitsura ay tahasan niyang isinusumpa ang kalaban sa kanyang isipan na sana ay tuluyan na itong mabulok sa impyerno. Dahil sa matinding kumpiyansa na hawak niya ang panalo ay malakas na idineklara ni Delken na buong tapang niyang tinatanggap ang hamon. Agad namang umalangaw ang formal na anunsyo na ang nasabing labanan ay gaganapin sa loob ng 4 na araw, habang seryosong nagkakatitigan ang dalawa sa gitna ng matinding tensyon ay tahimik na nag-isip ang ating bida na hindi siya basta-basta magtataas ng pusta ng walang sapat na dahilan at ang lahat ng nangyayaring ito ay simula pa lamang ng kanyang mga inihandang hakbang. Sa loob ng kanyang isipan ay buong tapang na binuo ng ating bida ang isang malaki at mapanganib na plano. Tahimik siyang nangako na gagamitin niya si Delken Conwell bilang isang matibay na kantungan upang tahasang ipamukas sa mga mapagmataas na miyembro ng kabilang sangay ng pamilya kung sino at ano ba talaga ang kanyang tunay na pagkatao at kakayahan. Habang nagliliyab ang matinding determinasyon sa kanyang kalooban ay nanatili lamang na tahimik si Laye sa isang tabi at seryosong pinagmamasdan ang bawat reaksyon ng ating bida na tila ba sinusubukang basahin ang mga susunod nitong hakbang. Kasabay ng nagbabadyang madugong labanan ay ang malalim na sumpa ng ating bida na tuluyan niyang babaguhin at aayusin ang kabuuan ng kanilang pamilya habang tahimik at matayog na nakatayo ang kanilang marangyang mansyon sa ilalim ng papalapit na gabi na nagsisilbing saksi sa nalalapit na napakalaking pagbabago. Matapos ang matinding tensyon sa bulwagan ay isang malakas at pilit na sigaw ang agad na umalangaw pagbalik nila sa isang pribadong silid. Halos mawala na ng katinoan si Dylan Rhineland habang nakatayo at mariing kinukwestiyon ang mapangahas na desisyon na ginawa ng ating bida. Bakas ang labis na pag-aalala at pagpapanik sa mukha ni Dylan habang pasigan nitong ipinapaalala na ang pinasok nitong madugong paglilitis ay maaaring tuluyang kumitil sa buhay nito. Hindi talaga makapaniwala si Dylan na basta na lamang itinaya ng ating bida ang sariling kaligtasan para sa isang laban na tila imposibleng maipanalo. Ngunit sa kabila ng nakakabinging sermon at pag-aalala ni Dylan ay nanatili lamang na kalmado at tamad na nakaupo ang ating bida sa mahabang upuan, bahagya pa siyang napakamot sa kanyang ulo at napabuntong hininga na tila ba naiinis na sa paulit-ulit na mga paalalang iyon, wala ni isang patak ng takot o pangamba sa kanyang mukha habang casual na sinasagot na alam na niya ang lahat ng panganib at pilit na tinatanong kung ilang beses pa ba niya itong kailangang ipaliwanag upang tuluyan na itong kumalma. Kalmado at direktang ipinaalam ng ating bida na nagbigay na ng pahintulot ang kanilang ama na si Henkel Rhineland kaya wala na itong magagawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Bakas ang matinding pagkagulat kay Dylan Rhineland nang marinig ang balitang iyon, ngunit imbes na tuluyang panghinaan ng loob ay mabilis itong humakbang palapit upang igiit na maaari siyang tumayo bilang kinatawan nito sa madugong paglilitis dahil pinahihintulutan iyon ng sinaunang patakaran. Ngunit bago pa man tuluyang mabuo ang plano sa isipan ni Dylan ay malamig at walang pag-aalinlangang tinanggihan ng ating bida ang inaalok nitong tulong, seryoso siyang nagpaliwanag na may iisang malinaw na dahilan kung bakit sila ang nananatiling namumuno sa hilaga kahit papatuloy na nagmamatigas at naghahasik ng gulo ang mga miyembro ng kabilang sangay ng pamilya. Sa kanyang pagpapaliwanag ay ipinaalala niya ang matikas na figure ng kanilang ama bilang pinakamalakas na kabalyero pati na rin ang napakabigat na responsibilidad ni Dylan bilang nag-iisang tagapagmana nito. Habang nananatiling nakahalukip at may malamig na ekspresyon sa mukha ay diretsahang pinaramdam ng ating bida na sadyang napaka-imposible ng nais mangyari ng kanyang kapatid. Hindi niya maaaring hayaan na itaya ni Dylan ang kinabukasan ng buong pamilya para lamang lumaban sa kanyang lugar. Kaya sa isang mapangahas ngunit makabuluhang tono ay seryoso niyang sinabihan ito na magising na sa katotohanan. Patuloy na ipinaliwanag ng ating bida na kung hahayaan niyang lumaban si Dylan Rhineland para sa kanya ay magbibigay lamang iyon sa kanilang mga kaaway ng isang legal na pagkakataon upang patayin ang mismong tagapagmana ng pamilya Rhineland. Dahil sa mabigat na katotohanan iyon ay tuluyang natahimik si Dylan habang bakas ang matinding pagkadismaya sa kanyang mukha. Sa isipan ng ating bida ay batid niyang sadyang nakakabigo para sa kanyang kapatid na walang magawa sa sitwasyon dahil lamang sa hawak nitong posisyon. Ngunit kahit pa naiintindihan niya ang nararamdaman nito ay buo na ang desisyon ng ating bida dahil ang madugong paglilitis na ito ay isang napakahalagang hakbang upang tuluyan niyang mabago ang kanyang sirang reputasyon.
Tahimik lamang siyang nakahalukip-kap habang pinagmamasdan ng mahigpit na nakakuyong na kamao ni Dylan dahil alam niyang wala siyang anumang dahilan upang ipaubaya rito ang pagkakataon. Matapos ang isang nakakabinging katahimikan ay dahan-dahang binasag ni Dylan ang tensyon sa pamamagitan ng isang mabigat na pahayag habang seryosong sinimulang alalahanin ang mismong araw kung kailan ipinanganak ang ating bida. Sa alaala ni Dylan Rhineland ay buong pananabik siyang tumakbo ng mabilis noong araw na ipinanganak ang ating bida dahil sa labis na kaligayahan na magkaroon ng isang nakababatang kapatid. Nang masilayan ng batang Dylan ang munting sanggol na nahihimbing ay nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na pagkamangha, at sa pagkakataong iyon ay malinaw niyang nakita ang inosenteng anyo ng isang anghel. Bumalik ang kanyang isipan sa kasalukuyan habang seryoso at madamdaming ipinapaliwanag na kailanman ay hindi naging mahalaga para sa kanya kung magkaiba man sila ng ina. Mababakas ang matinding sakit at pagkadismaya sa boses ni Dylan habang isinasalaysay kung paano niya tiniis ang 7 mahabang taon ng kunin ang ating bida ng banal na orden, kaya hindi niya lubos na matanggap na ngayong nakabalik na ito sa kanilang pamilya ay bigla na lamang nitong itataya muli ang sariling buhay sa isang mapanganib na madugong paglilitis. Sa sobrang tindi ng emosyon ay bigla na lamang hinawakan ng mahigpit ni Dylan Rhineland ang magkabilang balikat ng ating bida, dahil sa hindi inaasahang kilos na iyon ay nanlaki ang mga mata ng ating bida sa labis na pagkagulat habang pilit na inuunawa ang nangyayari. Dahan-daang tumulo ang isang luha mula sa mata ni Dylan habang seryoso at madamdaming nakikiusap na makinig itong mabuti sa kanya. Nang makita ang luhang iyon ay tuluyang natigilan ang ating bida habang puno ng pagtatakang tumatakbo sa kanyang isipan kung bakit umabot sa pag-iyak ang kanyang kapatid. Bago pa man tuluyang matapos ni Dylan Rhineland ang kanyang madamdaming pahayag ay isang malakas na pagbukas ng pinto ang mabilis na bumasag sa matinding tensyon sa pagitan nilang magkapatid. Agad na pumasok si Dunkel at pormal na humingi ng paumanhin sa kanyang biglaang pagkaabala bago maghatid ng isang seryosong balita. Direkta niyang ipinaalam na nakapili na si Delken Conwell ng kabalyerong tatayo bilang opisyal na kinatawan nito para sa napipintong madugong paglilitis. Sa halip na mangamba sa nalalapit na panganib ay casual lamang na inalis ng ating bida ang pagkakahawak ni Dylan sa kanyang balikat habang kalmado at walang anumang bakas ng takot na nagtanong kung sino ang napiling haharap sa kanya. Seryosong sumagot si Dunkel sa tanong ng ating bida at pormal na ipinaalam na Randall ang pangalan ng napiling haharap sa madugong paglilitis. Ipinaliwanag niya na ang lalaking ito ay isang itiniwalag na kabalyero mula sa imperyo na nakagawa na ng malaking pangalan dahil sa husay nito sa mismong larangan ng digmaan. Habang tahimik na nakikinig ang ating bida ay unti-unting bumigat ang hangin sa silid, at kasabay ng dahan-daang pagbukas ng isang kahoy na pinto sa kabilang dako ay sinimulang ibunyag ni Dunkel ang nakakakilabot na dahilan kung bakit ito tuluyang itiniwalag. Sa kalagitnaan ng kanyang seryosong babala ay agad na naihambing ang bangis ng paparating na kalaban sa isang marahas at umaatungal na leon na nagpapahiwatig ng isang napakapanganib na kalikasan na hindi dapat basta-basta maliitin. Patuloy na isiniwalat ni Dunkel ang nakakakilabot na dahilan sa likod ng pagkakatiwalag sa kabalyerong iyon. Seryoso niyang ipinaalam na taglay ni Randall ang isang hindi mapigilan at halimaw na uhaw sa pagdanak ng dugo. Sa isang madilim at madugong tagpo ay malinaw na ipinakita ang karumal-dumal na epekto ng sumampang ito kung saan ang isang silid ay naging tunay na bahay katayan. Sa gitna ng mga nagkalat na katawan at umaagos na dugo sa paligid ay kalmado lamang na nagbubuhos ng inumin si Randall habang walang awang pinakikinggan ang huling daing ng isang taong nag-aagaw buhay sa kanyang paanan. Ang pagdating ng malupit na mamatay taong ito ay isang malinaw na banta na sadyang napakadelikado ng pinasok na laban ng ating bida. Bumalik ang eksena sa loob ng madugong silid kung saan walang pakialam na lumalaklak ng inumin ang malaking halimaw na si Randall. Habang tumutulo ang likido mula sa kanyang bibig ay unti-unting gumuhit ang isang nakakakilabot na ngisi sa kanyang seryosong mukha nang maisip ang kanyang nakatakdang laban, puno ng kayabangan at uhaw sa dugo niyang binanggit ang titulo ng ating bida bilang Young Master ng pamilya Rhineland. Nanatili ang malagim na ekspresyon sa kanyang mukha habang tahasang ipinapahayag ang kanyang matinding pananabik sa nalalapit na sagupaan. Madilim niyang idinagdag na matagal-tagal na rin simula nang makarinig siya ng matinis na sigaw at pagmamakaawa mula sa isang walang laban na paslit. Samantala sa kabilang dako ay nananatiling tahimik at kalmado ang ating bida sa kabila ng napakabigat na panganib na naghihintay sa kanya, walang kahit anong bakas ng kaba o takot sa kanyang malamig na mga mata. At sa halip na mangamba ay seryoso lamang siyang nakatingin sa malayo na nagpapahiwatig na hindi pa alam ng kanyang kalaban kung sino talaga ang tunay na halimaw na makakaharap nito.